Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang araw rin po sa lahat ng ating manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay pang-16 na araw at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng Banal na Quran sa wikang Filipino. I-click nyo lamang po ang profile ko para sa mga naunang part ng ating pagbabasa. Hinihikayat ko po kayong makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Itutuloy po natin ito sa Surah Al-Imran o ang pamilya ni Imran, verse 11. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulad ng tradisyon ng nasyon ni Paraon at ng mga nauna sa kanila, pinasisinungalingan nila ang aming mga tanda. Kaya pinarusahan sila ni Allah dahil sa kanilang mga kasalanan. Si Allah ay malupit sa pagparusa. Sabihin mo, O Muhammad, sa mga hindi nananampalataya, kayo ay magagapi at titipunin sa impyerno at ito ay napakasamang hantungan. Para sa inyo ang tanda mula sa dalawang hukbo na nagkasagupa. Grupo na nakikibaka sa landas ni Allah at ang isa naman ay hindi nananampalataya. Sa paningin ng isa't isa ay doble ang dami ng kalaban kaysa sa kanila. Subalit si Allah ay tumutulong sa pamamagitan ng kanyang tagumpay sa sino mang naisin niya. Tunay na yaon ay aral para sa mga may pananaw. Pinaganda para sa mga tao ang pagmamahal sa mga bagay na kinagigiliwan nila. Sa kababaihan at mga anak, bulto ng mga ginto at pilak, kabayong maganda ang lahi, mga pinapastol na hayop at lupaing sakahan. Ito ang ligaya ng buhay sa mundo, kay Allah ang mainam na pagbabalik. Sabihin mo, O Muhammad, sasabihin ko ba sa inyo ang mas mainam pa kaysa roon? Para sa mga may kakot kay Allah, mula sa kanilang Panginoon ay ang mga hardin na dumadaloy sa ilalim nito ang mga ilog. Sila ay mananahan dito habang panahon. Sa mga dalisay na asawa at kalugurang mula kay Allah, si Allah ay nakakakita sa kanyang mga alipin. Silang mga nagsasabing, aming Panginoon, tunay na kami ay nananampalataya, kaya patawarin mo para sa amin ang aming mga pagkakasala at iligtas mo kami mula sa parusa ng impyerno. Ang mga matiisin, makatotohanan, masunurin, nagtutustos sa landas ni Allah at humihingi ng tawad sa madaling araw. Sumaksi si Allah na walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya. Gayon din ang mga anghel at ang mga may kaalaman ay sumasaksi na si Allah ay nagtataguyod ng katarungan. Walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya, ang makapangyarihan at ang maalam. Tunay na ang relihiyon para kay Allah ay ang Islam. Silang mga binigyan ng kasulatan na mga Hudyo at Kristiyano ay hindi nagtalo-talo tungkol dito, liban na lamang na matapos na dumating sa kanila ang malinaw na tanda dahil sa pagkamuhi nila sa isa't isa. Sino mang hindi mananampalataya sa mga talata ni Allah ay tunay na si Allah ay mabilis sa pagtutuos. Kung sila ay makikipagtalo sa iyo, ay sabihin mo, O Muhammad, ako ay sumuko kay Allah at gayon din ang mga sumunod sa akin. At sabihin mo roon sa mga binigyan ng kasulatan at mga hindi nakapag-aral ng mga paganong Arabo, kayo ba ay sumuko na rin? Kung sila ay susuko, ay nagabayan sila. Ngunit kung sila ay tatalikod, ay tunay na ang obligasyon mo ay ang pagbababatid lamang. Si Allah ay nakakakita sa kanyang mga alipin. Yaong mga hindi nananampalataya sa mga tanda ni Allah at pumapatay sa mga propeta ng walang katarungan ay pumapatay sa mga nag-uutos ng katarungan sa mga tao. Balitaan mo sila ng masakit na parusa.
Sila yaong mawawalan ng saysay ang kanilang mga gawain sa mundo at sa kabilang buhay. Wala silang magiging mga tagatulong. Hindi mo ba nakita, O Muhammad, yaong mga binigyan ng bahagi ng aklat? Inaanyayahan sila tungo sa aklat ni Allah upang maghatol sa kanila. Subalit, tumatalikod ang ilan sa kanila at sila ay tumatanggi. Yaon ay dahil sa sila ay nagsabing, hindi kami dadampian ng apoy, lipan na lamang sa ilang araw. Sila ay nililinlang sa relihiyon na kanilang mga inimbento. Paano pa kaya kapag tinipon namin sila sa araw na walang pagdududa rito at ibibigay sa bawat isa ang inani nito at hindi sila madadaya? Sabihin mo, O Muhammad, O Allah, tagapagmay-ari ng kaharian, ibinigay mo ang kaharian sa sino mang naisin mo at binabawi mo ang kaharian mula sa sino mang naisin mo. Pinararangalan mo ang nais mo at hinahamak mo ang nais mo. Nasa kamay mo ang kabutihan. Tunay na ikaw sa lahat ng bagay ay may kakayanan. Ipinapasok mo ang gabi sa umaga at ipinapasok mo ang umaga sa gabi. Inilalabas mo ang buhay mula sa patay, tulad ng mga halaman na mula sa walang buhay na butil, at inilalabas mo ang patay mula sa buhay tulad ng walang buhay na itlog mula sa may buhay na manok. Binibayaan mo ang naisin mo ng walang pagtutuos. Hindi marapat sa mga mananampalataya na kumuha ng hindi mananampalataya bilang kakampi sa halip ng mga mananampalataya. Sino mang gumawa nito ay walang kinalaman kay Allah, liban na lamang na ito ay dahil sa pinangingilagan lamang ninyo sila ng marapat na pangingilag dulot ng inyong kahinaan. Nagbababala si Allah sa inyo laban sa kanyang sarili. Kay Allah ang huling hantungan. Sabihin, O Muhammad, ilihim man ninyo ang nasa inyong mga dibdib o ihayag ito, ay nalalaman ito ni Allah. Nalalaman niya ang nasa kalangitan at nasa lupa. Si Allah sa lahat ng bagay ay may kakayanan. Sa araw na matatagpuan ng bawat isa ang ginawa nitong kabutihan, na itatanghal at anumang ginawa nitong kasamaan, hihilingin nito na sa pagitan niya at ng kanyang kasamaan ay may distansyang malayo. Nagbababala si Allah sa inyo laban sa kanyang sarili. Si Allah ay mabuti sa kanyang mga alipin. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah, bukas po natin ipagpapatuloy ang karugtong. Maraming salamat po sa pagbasa at pakikinig. Ganun din pala naman tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.